Magandang araw sa ating lahat at magandang buhay higit sa lahat. Sa ating mga kasyang-jingkay na walang sawang nag-aabang lagi ng ating video, no? So ngayon, eto na naman tayo. Well, alam na natin kung ano ang topic ngayon. Siyempre dahil paparating na ang Ghost Month, so very interesting din itong topic natin ngayon, ano? Sa mga nakabili ng aking book set, so may mga ideas na rin kayo dahil meron na tayong mga list na mga do's and don'ts sa ating para dito sa ating Ghost Month, ano? Yung alam nyo, marami naman tayo talagang mga dapat pag-ingatan. Pagsapit ng mga Ghost Month sa ganitong panahon, ay marami talagang ipinagbabawal sa atin na mga dapat gawin. Pero ang tanong ay, naniniwala ba tayo sa usaping ito? Dahil karamihan ay nagsasagawa talaga ng mga rituals para dito. Para sa mga kaluluwa na nag-i-stay sa ating mundo at ang mga namayapang pinapayagang pa rin makalaya sandali para makita at makasama ang mga mahal nila sa buhay. Ngayon tayo naman at bilang mga Kristiyano ay sumusunod rin dito sa mga rituals na ito na dahil napakarami talagang dapat naman talagang paniwalaan din. Nakipagbuno po ako sa isang ipis kaya nawala ang aking boses. Mahirap pong makipag-away sa ipis kasi pag in-spray nyo si ipis, ma-asthma ako. So yun, singit lang yun. Huwag niyo ninyong intindihin, baka ghost din yun si ipis, no? So ito yung dadaling ko sa inyo ngayong mga topic dahil marami sa atin, ano ba yan? Kailangan ba natin gawin yan? Di naman tayo mga Chinese, no? Yung mga ganon. Kasi alam nyo, kaya importante itong mga to ay dahil mas maganda pa rin yung meron tayong pinaniniwalaan na mga simula pa sa ating mga ninuno, no? Sa mga nagdaang mga tao. Kasi hindi naman ito magiging usapin kung ito'y wala ring katotohanan. Hindi lang naman ito para sa mga Chinese. Pero dahil karamihan ng mga Pilipino din ay may mga dugong Chinese, no? So, talagang natututo tayong i-apply ang mga bagay na ito. Although, medyo nai-stop lang tayo dahil yung ating mga religions sometimes are against ng pag-a-apply natin ng Feng Shui. Pero, napaliwanag ko naman sa inyo noon na wala namang koneksyon ang relihiyon sa ating Feng Shui, pag-a-apply ng Feng Shui. Sa usapin na ito, no? Ang mga karamihan sa atin ay syempre umaasa, meron pa rin tayong kahit maliit na feelings na makasama sandali, madalaw tayo sandali ng mga mahal natin sa buhay at yung mga magulang natin na namayapa na or kung sino man ang mga mahal natin sa buhay. So, umaasa pa rin tayo sa ganong natin na sa tingin ko naman ay talagang totoo kasi marami talagang mga ito yung mga panahon na marami talagang mga kaluluwa talaga na lumalabas, na nagpaparamdam, either mga mahal natin sa buhay o mga gustong makapaghiganti, makapag-revenge sa mga gumawa ng mali sa kanila noong buhay pa sila, ang iba ay namatay. So, sa sobrang lungkot at nararamdaman nila, nalulungkot din sila, no? Kasi, hindi sila prepared sa mga ganong sitwasyon, hindi pa nila nagagawa yung mga gusto talaga nila. So, meron din namang mga sutil o mga naughty ghost na talagang sinasadyang manakit, Lalo na kung masyado kayong mga high profile ang dating ninyo. So, kapag kayo mga ganon, sinasadya rin minsan ng mga multo, ng mga tinatawag natin silang mga espiritu, mga multo, kondenado, kundi nga, no? Yung mga hindi mapakali, hindi mapalagay na mga kaluluwa, hindi matahimik na mga kaluluwa. Naalala ko po kasi yung mother ko noon. Pagka sobrang likod ko, malikot po talaga kasi ako magalaw. Napapansin nyo yan sa videos ko, diba? Tinatawag niya, parang kang kondenado. Kaya naalala ko lang po, sumalangit na ang mother ko. Pero ito po, no, dino-joke ko lang kayo, no, para hindi masyadong nakakatakot ang natin.
So, alam nyo yung mga, sinong Bisaya sa inyo, no? Kasi sa amin sa Bisaya, yung mga dungan, kung tawagin nila, may mga tao kasi likas na mahina ang dungan. Yung parang spirit essence na nung ipinanganak, likas na mahina yung kanyang willpower, yung mga ganon, ano, yung spirit essence niya, na mas madali silang manipulate o mas madali silang maposes ng mga naughty spirits, no? Kaya, no, hindi lang naman yung mga mahina ang dungan. Yun ding mga laging puyat, yung mga walang masyadong tulog, laging naka-drugs, 'di ba? Yung mga ganun or anumang substances, no? Kung ano man yung ang init dito sa office. So, laging yung mga ganun, ano, itong sinasamantala sila ng mga benevolent spirits, yung mga, yun nga, yung walang katahimikan na hindi mapakaling mga kaluluwa, sinasamantala ito. Kasi sa dami ng mga yan, naghihintay lang sila ng isang pagkakataon na mahina ang isang tao para masaniban at makagawa. Kaya minsan, ano, titingnan nyo minsan yung mga nabibiktima ng mga sasabihin naman, ang bait-bait naman ng tao na yan, bakit nagawa niya yan, 'di ba? Yung gano'n, hindi. Tapos pag tinanong naman, ang sasabihin hindi ko naaalala, wala akong naalala na ginawa ko yan, yung mga ganong reasoning nila, 'di ba? So, hindi natin alam kung alibi or totoong nagsasabi sila na talagang they're not in control of themselves during that time. So, yun yung mga ano, no, nagbibiktima talaga sila. Kaya pagkatapos ng mga maraming krimen, pagka mga ganyan na, lalo na ngayon, ano, yung karamihan sa Pilipino, hindi naman natin, porke naniniwala tayo dito, ay kailangan na natin i-overdo, ano, yung pag-apply natin ng dito ng mga offerings sa Hungry Ghost Month. Kasi ito talaga marami tayong mga ano, no, bawal talaga. Ang daming bawal yung mga itong mga sumusunod, no? Yung syempre ang mga una nating dapat i-offer diyan. Ako agree ako diyan bilang Fusi consultant na Kristiyano din na may Chinese blood. So ino-offer ko ina-agree ako doon sa ina-advise ko talaga sa inyo na mag-offer ng incense, no? Not every day you can burn incense, no? Pero during these times na meron tayong ghost month, na meron tayong paniniwala na mas mako-comfort natin sila dahil kasi pagkain po yan ng mga kaluluwa, yung incense, yung amoy ng incense na yan. Kasi ang pagkakagawa ng mga incense na yan ay made of mga minerals, mga woods, no? Yung mga incense na yan. So, yung mga lugar na yan na marami din mga kaluluwa na naninirahan na hindi naman sabihin natin na hindi sila umabot, na mas pinili nilang mamuhay dito sa mundo natin kaysa dun sa dapat nilang patutunguhan. So, ngayon, ang nangyayari, may limit lang ang pag-i-stay natin sa Earth. So, sa Earth talaga. Hindi pa pinili sa Mars. Then, yung ibig sabihin, pinili nilang mamuhay dito sa mundo natin. So, yung incense talaga ay importante. Yun po talaga yung may advice ko sa inyo. So, sa mga nagtatanong, kasi ang dami po talagang nagtatanong sa akin ng mga ganitong bagay lagi. So, dun sa mga nakabili ng book set ko nga, marami na kayong guides and alam nyo na halos yung mga dapat, pero pinapaalala ko rin kasi may mga tao rin na tinatamad ng magbasa after na mabasa nila one time, hahanapin yung libro, no? Meron tayong ka-sister, nawawala si Judith, nawawala yung book mo, na ghost month na, no? So, yung offerings natin ng incense, at susunod dyan, yung foods, especially the sweets, no? Kasi merong sinasabi na ang mga gusto nitong mga kaluluwang ligaw ay yung mga, kahit na yung mga mahal natin sa buhay, yun daw kasing malagkit na pagkain, like biko, yun daw yung parang nagkukonek sa atin sa mundo nila at sa atin. Itong sweet ng malagkit. I don't know kung anong relevance niya doon sa bakit napaka-importante ng malagkit na kakanin para sa mga namayapa.
Kasi yun din daw ang ano natin, na parang kahit sa New Year kasi kaya hinahanda siya. It's because for the relationship of the family. So siguro, gusto pa rin nilang maramdaman yung mga namayapa nating mahal sa buhay na pamilya pa rin natin sila, mahal pa rin natin sila, no? So, yung gano'n na inaalay talaga yung, sabi nga pero kung wala naman kayong panghanda pa or ano, bumili na kayo kahit isang slice. Isang slice lang yan sa ano, no? So, ang ano kasi natin is, start talaga ng ghost month natin is August 13, no? So, dapat sa mga time na yan, hindi na tayo ano, no? Yung mamaya natin isunod dyan. So, itong ating mga foods, no, pagkain, kung anong paboritong pagkain ng inyong mga namayapa. Kung meron kayong pambili, ha, pag wala, wag nang pilitin. Enough na yung magsindi kayo ng incense. Enough, maraming murang incense, no. Hindi po namimili ng incense ang mga kaluluwa. As long naaalala nyo sila, naaalala nyo mag-pray para sa kanila, wala po yun. Wag kayong masyadong into kasi alam mo no, hindi lahat ina-advise ko dahil ang ninuno natin ay hindi naman lahat may lahing Chinese. Like us, meron kami, no, both sides, half Chinese. So, yung iba, talaga namang wala naman talaga silang connection sa ano, hindi na natin, not necessarily na kailangan natin talagang i-overdo, no, kahit hindi na kaya. Alam mo kasi yan ang ugali natin. Real talk tayo. Ugali ng mga Pilipino, kahit hindi kaya, kailangan ipagyabang, kailangan gawin, no? Yung gano'n na, kahit na, alam mo yung kinakapos, pero, pagdating sa mga ganyan na mga events, fiesta, etc., yung mga birthdays, no? Kailangan talagang, alam mo, sabihin ko sa inyo, kung may nakakita sa inyo, nag-post ako sa FB na may birthday party ako, wala po. Hindi tayo naggagaganon, ano? Kasi, alam nyo, yung, kaya nga, wag nating pilitin pag wala, no? Mas mabuti, kung meron kayong pang birthday, ibigay nyo sa mga less fortunate, no? Yun ang aking advice sa inyo. Pero hindi ko naman kayo sinisermonan. Bahala kayo, pera nyo yan eh. So, sa lahat, no, yung like, yung pagsusunog ng mga paper money, wag na din yung gawin yung mga ganyang bagay. Not unless you are Chinese, no? Not unless you are pure Chinese. Or speaking of Chinese, to the Lee family, Sis Malu and Brother John, thank you for inviting me into your house. At sana mag-successful na yung ating pungsoy sa inyong bahay, ano? Sana maging okay na lahat. Looking forward ako na makita ang outcome talaga, no? So, sa mga Lee family, sa inyong si Gino, napaka-sweet niya, no, to offer me all kinds of gifts. Salamat sa inyo. And then, ito namang ating, yung flowers, no, especially, no, pag mga babae, no, babae, ang namayapa natin, lola, nanay, kapatid na babae, or mga pamangkin na babae, yan talaga importante din natin ng flowers to make them still feel na they're still ladies, no? Mga ganun kasi ang mga babae, meron talaga silang inner side na kapag nakakatanggap ng bulaklak, they feel so happy, no? So, yan ina-advise ko rin. And then yung drinks, no? Napaka-importante po ng drinks kasi talagang sa sobrang init nga daw kasi because almost half of all of the souls daw is yung pinapalaya sila sandali sa hell, no? Para siguro, talaga napakabait ng Diyos, ano? May day off din sila. Hindi day off. May holiday din sila. Kumbaga, so during ghost month lang, na yun nga ang nagpapaano sila na makita yung mga mahal sa buhay. So, wag niyong kalimutan na bigyan sila ng tubig, no? Hindi yung tubig ulan ha, kasi puro bagyo daw ngayon sa Pilipinas. Naku, sana naman walang nababaha, ano, alam nyo naman. Kasi maraming mga secured ang bahay na mga naka-aircon na hindi nakakaranas ng patak ng ulan. Pero marami pong mga kababayan natin sa Pilipinas na talagang, Diyos ko po, pati bahay inaanod na, no? Kaya naman nakonsyensya din ng mga mga magnanakaw, ano? So, yan, ang ating isa pang masasabi tungkol sa yung drinks, no? Yung kailangan nilang, kahit na umuulan sa atin, kahit bumabagyo sa atin during ghost month, ay mag-offer din po tayo ng drinks. Either
Pepsi or Coke or hindi, Coca-Cola po, ha? Coca-Cola. Hindi po ibang ano yan, ha? Hindi po ibang term, ha? Coca-Cola po and Pepsi-Cola, okay? Or pwede na rin yung RC, kahit anong brand, no? Kahit anong brand. Or kung ang tatay naman ninyo or yung talagang likas na umiinom, no? So mag-offer kayo ng drinks ng beer or any alcoholic beverages na magugustuhan ng tatay ninyo or ng lolo ninyo or ng kuya ninyo, no? So, yan ang isa pa nating ano. At talagang, no, ito kasi, yung pagsusunog ng paper money, hindi ko to ina-advise talaga, no? Kasi, dahil ang mga Christians, hindi naman tayo pinalaki na mabuhay sa material, mabuhay at mamatay sa mga material things, no? Although, maraming may greed sa atin na talagang kahit ano ang gagawin para lang magkaroon ng mga material things, no? So, kung hindi para sa atin, wag nating pag-interesan. Ngayon, ang ganitong beliefs kasi pero kung marami kayong marami kayong mga maletang pera, sige magsunog kayo, yung kahit tunay na pera pa yan, wala naman tayong problema dyan. Joke lang po Hindi, yung sa akin, kung may pera lang talaga, no, pwede nyong gawin. Pero kung hindi naman kayo pure Chinese, we don't do that, no, in the Philippines. Yung mga talagang nagpipilit maging Chinese na hindi ko rin maintindihan kung bakit may mga Pilipino na nagpipilit na parang ang kanilang identity is talagang meron silang DNA ng mga Chinese, So, wag tayong magpilit sa mga ganung bagay. So, ito pa, ito talaga yung mga siguraduhin po natin na wala tayong pinapagawang bahay, pinapaayos na bahay during ghost month, pinapatayong negosyo, inuumpisahang business, or mga, mga events, ikakasal. Sabi ko naman sa inyo yan sa mga, ewan ko kung nakabasa ng mga books ko rin, o mga hindi, kasi minsan nakakalimutan nila. Kasi every year po, iba ang mga naka-include sa ating, sa ating yearly book. Para naman, hindi naman po exciting yun kung taon-taon pare-pareho ang laman. So, yun po ang ating na yung pagka nabasa na ninyo yung iba, pero yung mga iba posibleng hindi pa, no? So, bawal talaga yung mga ganyan. Yung mga ikakasal, sana planuhin ninyo na hindi pumasok ng ghost month. Or after ghost month na kayo magpakasal. Kung talagang hindi nyo mapigilan, well, it's up to you. No? So, yung mga natin, yung mga events, yan, pag-ingatan natin. Kasi talagang napakalaki ng possibility ng pagkakaroon ng negative effect at saka ng mga disgrasya, no? Kaya, yung mga business natin, we don't need to start that. Pwede naman magpatuloy ang business, but then we could not start during ghost month. Kung mag-uumpisa pa lang kayo ng bahay, kung mag-uumpisa pa lang kayo ng business, kung ano yung gusto nyong umpisahan ng buhay, huwag nyong umpisahan ng ghost month, no? Kasi alam nyo, kahit ngayon mga ipinapanganak ng mga either July, August, September, no? Kasi talagang nadadaanan sila. Although sometimes ang July safe, no? Minsan ang July safe sila, pero ang August at saka September, parang hindi rin sila. Minsan September naman, pero ang August talaga ay nahihirapan na talagang ghost month. Marami talaga silang mga hindrances. So sa mga friends natin na mga kasyang-jingkay natin na nag-birthdays nitong July, maraming happy birthday. Maraming birthday pa na masagana sa inyong buhay ang hiling ng inyong kasyang-jingkay, kay Miss Perseverance, kay Melissa Dahon, kay Marivic Ibanez, kay Sheena Oyoya natin, at sa Japan ay kay Miss Lenny Vida Inoue. So, yung iba kasi hindi ko na yung inyong birthdays, no? Hindi ko na take note. Happy birthday at sana maging masagana ang inyong buong taon. So, ang naman natin, ngayon nga dahil yung mga pinapanganak ng August ay talagang marami silang mga pagsubok minsan na talagang although nasusurvive naman nila, no? Kasi strong naman ang mga August born. Pero
talagang kahit sila mismo alam nila yan na meron silang mga trials talaga na parang ang hirap solusyonan. So, kaya dito lang sa pagdaan natin ng Ghost Month ay sana ay huwag maging matigas ang ating mga ulo, ano? Yung pagputol ng mga halaman, pagtatanim ng halaman, kasi kung magtatanim kayo ng halaman, syempre magdidig kayo, ano, mag-uukay kayo. So, yung mga pagtatrabaho sa construction site ay, kung ang mga asawa ninyo ay nagtatrabaho sa construction site, no, kagaya sa akin kasi engineer si husband, so ang pakiusapan ninyo na wag magputol ng puno or maghukay or wag masyadong magingay sa site. Kung hindi naman maiiwasan, mas mabuting pagdalhin, pabitbitin, let them carry an amulet for this, no, for Ghost Month, no, mga protection amulet. And then, ganun din ang napaka-importante din po ang swoosh. Ang swoosh ngayong, ang swoosh ngayong Ghost Month. Kasi, no, yun yung ating sprayhan si Mister bago pumasok sa loob ng bahay. Well, sinasabi ko, ito. Tatlo na lang yung ating swoosh, oh. Ang dami kong ginawa nito noong nakaraan, kaya lang, ito po yung ang swoosh natin, pang alis natin ang mga negative energies, mga negative spirits na nadadala ng ating mga asawa o tayo mismo sa pagtatrabaho, gaya ng mga ano ba yung tawag nyo doon, yung mga caregiver sa hospitals, no, yung mga nagtatrabaho sa hospitals, yung mga ano ba yan, yung ang mga nagtatrabaho sa sementeryo, sa funeral homes, no, talagang required kayo na magdala ng protective amulets at saka itong swoosh natin. Kung kaya din lang, please do not, huwag kayong manghinayang, no? Huwag kayong magkuripot kasi importante po talaga na meron tayong pang-spray para sa mga yon, ano? Kung hindi man ang mga amulet padala natin sa mga tao nagtatrabaho sa mga yung mga lugar na talagang alam natin na sila, no? Affected ng mga ganyan, lalo sa Ghost Month. So, ayan, yung mga pa bang mga natin doon. Ito yung yung gaya ng nasabi ko sa ibang videos natin ng Ghost Month at saka mga nakabili ng book sets natin, ang hiking at saka ang swimming talaga pong pinagbabawal if possible during this season. Kasi alam nyo, no, sa dami ng or kaya, no, yung di ba tumatawag tayo sa mga anak natin, wag isinisigaw ang pangalan ng inyong mga anak sa mga, yung kapag tinatawag nyo, hoy, kunyari, Sally, ang pangalan ng anak nyo, Sally, yung gano'n yung, kasi naririnig yan ng ibang mga ng mga nakaka-attract yung mga pagtawag ninyo sa pangalan ng inyong mga anak ng pasigaw, kasi nakukuha nila yung attention ng mga masasamang espiritu, yung mga negative energies sa mundo, no? So, isa pa yan, kaya napaka-importante sa buhay natin ng swoosh. Every time na galing sa laro ang anak nyo, sprayhan nyo rin, kasi baka talagang may mga hanggang pagtulog nila, madadala pa nila yan. Dahil talagang may mga kaluluwang gala sa mundo, sa pungsoy believer man o hindi, Sa buhay ko kasi, napakaraming pagkakataon ko na nakakita nito sa iba't ibang form. Ganun din ang, I don't know if you're familiar with the word Santermo, yung fireball. Ilang beses na po ako niyang nakakita talaga. And that is during Ghost Month, no? Lagi ko siyang nakikita during Ghost Month. And then, yung iba naman, nag-aanyo sila, talaga, ang lalim, no? Nag-aanyo sila gaya ng mga hayop, gaya ng aso. Ako kasi nakakita aso, baboy, mga ibon sa gabi, yung mga gano'n, na hindi naman sila supposed to be nandun, pero makikita mo nandun sila. Nandun yung mga, nakakita na ako ng baboy,
And then nakakita na rin ako. Imagine nasa city ka, nasa kalsada yung baboy. Nag-iisa yung baboy, walang kasama, no? So alam mo na yung mga ganon, tinuruan kasi ako ng mother ko niya na batuhin ko ng kahit ano para mawala. Talagang alam niya totoo. Nung binato ko na, wala talaga. Sabi ko sa inyo. Kaya naniniwala man kayo o hindi, talagang yan ang sinasabi ko sa inyo na mga ganitong pagkakataon. Talagang maraming mga kaluluwang ligaw, kaluluwang hindi matahimik, no? Nagtaas na talaga ng paa. Nangangalay yung pako. Ngayon, alam nyo, lalo na ngayon, 'di ba? Kabi-kabila ang giyera, ang daming mga namatay sa giyera, mga gumuguhong bundok, nagla-landslide, inaago sa ilog. Tapos, yun mga kagaya dito sa Japan na nakaraan, ng lindol, 'di ba? Marami kung saan-saang panig ng mundo may mga ganitong lindol. Yung mga namayapa sa mga ganitong ways ay namatay sila sa violenteng paraan, no? Hindi sila prepared, walang sakit, walang ano. So, itong mga taong to, hindi talaga sila aware na sila ay namatay na or ano. So, sila parang lost din sila, pagala-gala. So, lalo nang hindi kailangan talaga na kasi sila din naiisip nila, gusto pa rin nilang mag-enjoy sa buhay nila. Hindi naman ano bang tawag mo diyan? Hindi naman nila gusto na during that time, kung alam nila na during that time hindi sila magmo-mall, 'di ba? Kagaya ng nangyari lang sa Diyos ko, isa pa yon, sumalangit nawa din. Yung mga nasa Davao, sa Jollibee, isipin mo, kumakain lang, 'di ba? Kumakain ka lang ng Jollibee, nag-i-enjoy ka lang, and then ganun ang mangyayari. Who knows talaga? Kaya alam mo yung mga paghuhukay ng mga, alam niyo yung mga mayayaman kasi yung alam mo yung mga negosyante ng mga gold, ng mga gemstones, although nakakapag-acquire din ako. Sorry talaga sa mga ganyang bagay, pero alam nyo kasi yung mga panahon na naitago na yung mga yan, yung mga masasamang elemento sa mundo, naitago na sila, nailibing na pero dahil sa kahuhukay-hukay ng mga tao, mag-i-improvise ng lugar, so ang nangyayari, lumalabas na naman itong mga negatibong mga elemento na nakatago na sa mundo, na kumbaga itinago na ng mga anghel, naglalabasan na naman ang mga ganyan para gumawa ng mas maraming dilubyo sa mundo natin. Kaya ayan, yung mga pagsabog ng bulkan. Buti nga ang pagsabog ng bulkan kahit papano, meron tayong meron tayong mga kumbaga sa sakit symptoms, pahiwatig yon. Parang 'di ba may mga pahiwatig na tayo na puputok ang bulkan. Pero yung mga lindol talaga nakakatakot. No, yung mga yan gumagawa ng mga sunog, gumagawa ng yung mga masasamang elemento. Kaya alam nyo, kailangan din natin talaga na maging handa, maging mabuting ang ating kalooban sa lahat ng panahon. Sa lahat ng oras, kailangan maging mabait tayo, although tao lang tayo, nagagalit din tayo minsan. Pero yung puso natin, siguraduhin natin na huwag natin piliin maging masama kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari talaga in an instant. So, yan, naniniwala man tayo o hindi, mga kasyang-jingkay, naniniwala man tayo o hindi, tayo ay talagang marami sa atin ang nakaranas ng mga kakaiba. Marami ang mga naka-witness ng mga ganitong mga ganitong pangyayari. So, ayan yung mga kagaya ng mga sa giyera din, 'di ba? Lately talagang kabi-kabila ang mga giyera. So sa tingin niyo sila, prepared rin sila sa mga ganon? Hindi rin, 'di ba? Yung mga bombahan na mamatay sa Ngayon, so yan lang ang masasabi ko sa inyo ngayong Ghost Month. Magsindi ng incense, kahit ilan lang ang meron kayo, o kung magkano lang ang kaya ninyo. Kung kaya nyo magsindi ng marami, magsindi kayo. Kung hindi nyo kaya magsindi, kagaya ng mga asthmatic, sinasabi ko nga sa inyo, kaya ako ginawa ang swoosh. Talagang ginawa ko ang swoosh dahil
hindi ko kaya ang maraming incense, no? Hindi ko kaya yung everyday incense. So talagang ginagawa ko na lang, nag-i-spray na lang ako sa loob ng bahay talaga. So yan ang ano natin ngayon, no? Sa mga coming, kasi bookmaking na tayo, so medyo for 2027, so medyo madadalang yung aking madadalang. Nagkaroon kasi ako ng emergency last time, no? So hindi ako nakagawa agad ng video para sa inyo, pero I'll see to it na pag nakapag-relax ako, gagawa agad ako ng mga videos para sa inyo kasi marami pa akong gustong talakayan sa inyo. Sabi ko naman sa inyo nung nag-start ako dito sa Pungsoy, sa YouTube pala, no? Sabi ko 10 years tayo dito. Kaya lang alam niyo sa hirap ng mga ang dami kasing mga ina-advise si YouTube. Hindi ko talaga magets, no? So, ang susunod alam mo nyo, napakaganda sa 2027 books natin kasi may buhay din ng pera, no? So, yan ang topic natin doon. At malalaman nyo talaga kung paano ang step-by-step system para talaga sa proper fungsoy at para paramihin ang pera ninyo. At kayo naman na mga nag-aano ng ating bookset, talagang basahin ninyo lagi. Hindi yung nabasa na ninyo isang tapos mawawala na ninyo yung inyong mga libro, no? So mga ka-Shenjinkai, masyadong mainit dito sa office, no? So hindi inaabot ng aircon. So, I love you. See you again next time.